Sino-sino po ang inaasahang dadalo sa pagpupulong naman sa Miyerkules at may mga sumagot na ba sa inyong imbitasyon? Well, ang mga inaasahan natin, Corina, no, yung first complainants, no, yung mga members ng mga first complainants endorsed by Representative Percy Sardenia. Tapos yung pangatlo, yung mga lawyers and church people endorsed by Representative Bordado and Lex Colada. So, yun yung inaasahan natin na dadalo kasama yung mga complainants po. Ano naman ang pag-uusapan na naman? I mean, I'm sure kayo po ay parating nagpupulong. Ano po ang mababago sa inyong pag-uusapan? Well, ang pag-uusapan natin ay siguro una-una yung update, no, doon sa aming complaint kung meron na rin silang napapirmahan. And then pangalawa, so syempre yung common yung mga common grounds namin for yung mga common action namin para ma-push itong impeachment, lalong-lalo na doon sa pag-engganyo sa leadership ng House of Representatives para harapin na yung impeachment complaints. At saka syempre, ma-persuade din si Pangulong Marcos. No, Ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking... remember na sinabi niya kasi na parang hindi siya interesado doon sa impeachment. Pangatlo, sana makagkaroon kami ng common na collective action. So yung mobilization this month. At ang pinakamalaking balakid po ay itong sinasabi nilang wala ng oras. Yun po ba ang dahilan? At yung utos nga po o opinyon ni Pangulong Marcos na ito po'y pag-aaksaya lamang ng oras. Ito po ba ang pinakamalaking balakid sa mga congressman? Well, hindi oras ang mahalaga dito, Corina, no. Ang halaga dito yung pagpapanagot doon sa mga nagawa, no, ni Vice President Sara Duterte. So mahalaga ito sa ating taong bayan. So ito yung pinakamahalaga. Kung oras at oras lang ay mahaba pa naman yung oras hanggang before June 30. No? Tingin natin ay kung talagang haharapin ito, kung talagang ang leadership ng Kongreso ay may political will, ay talagang we still have enough time. Pag sinabi pong nakabinbin, bakit nga po ba hindi umuusad? Pag sinabi nakabinbin, ano po ang inyong ibig sabihin? Hindi pinapansin, hindi siya isinasama sa agenda ng bawat araw na nagdadaan? Ito po bang ibig sabihin nito? Well, oo, kasi December 2, no? December 2 yung first, December 4 yung second, tapos December 19 yung third. Tapos mukhang kasi may inaantay pa, kaya hintayin natin, kasi sabi ng SecGen dapat Monday yata ngayon, yung 4th. So magandang maantay muna yung 4th para isahan na lang, no, Corina, yung pag-endorse ng SecGen doon kay Speaker. Ano po ang nilalaman ng 4th impeachment complaint? Yes, oo, yung 4th impeachment complaint, wala pa rin kaming idea kung kailan ito sasubmit. Ang sinabi sa amin ay mga Monday. So mukhang wala pa naman ngayon. Ayun, okay. So maghahantay na lamang tayo. Huling tanong po, yung balasahan po sa National Security Council kung saan inalis po si VP Sara at mga dating pangulo nito, ano po inyong masasabi dito? Well, discretion po ng executive yun kung sa tingin nila ay ineffective si Vice President Sara Duterte doon sa NSC ay prerogative po ng presidente yon, at nakita naman natin na mukhang banta sa seguridad, no, yung mga pinaggagawa ni Vice President Sara Duterte po. Kaya siguro naisipan ng presidente na tanggalin siya. Ayun, sumasang-ayon po kayo kumbaga. Terno naman po doon po sa inyong isinusulong ngayon ng mga impeachment complaint. Maraming salamat. Happy New Year po muli, Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader Franz Castro.